Ang aking ate, na kalmado at mahinahon sa sibilisasyon, ay isang pinuno sa larangan ng pananaliksik sa biolohiya na walang sinumang nangahas na baliwalain. Noong araw na yon, nakita niya ang mga pusa sa aking social media. Sinabi niya na ang maliit na nilalang ay kaibig-ibig at gusto niyang manatili sa akin ngayong gabi. Sa hating gabi, ang kanyang matagal nang pinapantasya na nobyong siyentipiko ay biglang naglunsad ng isang live broadcast na nagtuturo tungkol sa agham at mayroong isang bahagi ng pagkokonekta. Tinawagan niya si ate at tinanong, "Kapatid, abala ka pa rin ba sa laboratorio?" Nakahawak ako sa telepono, kinakabahan, at nang malapit na akong humarap para ibigay ito sa kanya, sa susunod na segundo. Lumapit si ate mula sa likuran ko, halos nakadikit ang kanyang labi sa aking tainga, ang kanyang boses ay malambot at malabo. Ang subject ng eksperimento ay ang aking maliit na kapatid na hindi inaasahan. "Kapatid, abala ka pa rin ba sa pag-eksperimento?" Ang malumanay at magalang na boses ni Luze ay lumabas sa telepono, na nagpapakita ng perpektong pakiramdam ng pagiging propesyonal na nakatago sa perpektong pag-aalala. Nabahala ang puso ko. Sa screen ng telepono, ang kanyang live broadcast ay patuloy na tumataas. Ang mga komento ay napakabilis na halos hindi na makita ang mukha. "Wow, isang late night call, ito na ba ang inaasahan kong mangyayari? Naship ko na. Kailan ay de-declare ng lugod at sugod ang kanilang relasyon? Ang academic CEO ay ang pinakamaganda. Kakainin ko ang pagkain na ito para sa'yo." Nanginginig ang aking mga kamay sa pawis, at ang aking mga daliri ay bahagyang nanamanhid. Nang malapit ko nang ibigay ang telepono kay Lin Qingsu sa likuran ko, si Lin Qingsu ay ang aking direktang ate, isang itinuturing na henyong diyosa sa mundo ng biolohiya. Siya rin ang matagal nang pinapantasya ni Luze, at ang babaeng matagal ko ng lihim na minamahal. Sa sandaling ito, nakasuot siya ng aking malaking puting shirt. Ang kanyang bagong hugasan na mahabang buhok ay basa pa, nakaupo sa sahig ng sala, at tinatapik ang baba ng aking pusa. Narinig niya ang pinto. Tumingin siya sa akin at mumiti. Sa kanyang ngiti, mayroong isang emosyon na hindi ko maintindihan. Pagkatapos, ibinaba niya ang pusa at dumikit sa akin mula sa likuran na parang walang buto. Sumitsit siya sa aking tainga. Nagdulot ito ng banayad na panginginig. Nagsalita siya sa mikropono ng telepono, hindi malakas ang kanyang boses. Ngunit sapat na malinaw upang marinig ng daan-daang libo ng mga tao sa live broadcast. Ito ay isang tono na hindi ko pa naririnig. Sa yakap, may bahid ng sorpresa at tuwa. "Huwag kang makinig sa kanya, maliit na kapatid." Huminto siya sandali. Ang dulo ng kanyang dila ay bahagyang kumiskis sa aking tainga. Nanginginig ako at biglang nawala ng saysay ang aking utak. "Sabihin mo sa kanya, ang iyong ate ay nagtuturo sa iyo kung ano ang tunay na biolohiya." Sa isang malakas na pagsabog, ang live broadcast ay sumabog. Kanina ay puno pa ng mga komento ng "inaship ko na" at biglang tumigil ang mga komento, napalitan ng walang katapusang mga tanong at "wow. Sino siksiyaw lang? Ano ang narinig ko?" May boses ng babae. Tinatawagan ni Lucien si Xushen. May ibang babae sa tabi niya. "Teka, parang boses ito ni Goddess Lin Qingsu." Sinabi niyang nagtuturo siya ng biolohiya sa maliit na kapatid. Hating gabi, lalaki at babae. Nagtuturo ng biolohiya. Ito ba ang nilalaman na maaari kong marinig ng hindi nagbabayad? Halos lumipad ang kaluluwa ko. Nagkamali ang kamay ko at halos mabasag ko ang telepono sa sahig. Ngunit tumawa si Lin Qingsu. Kinuha niya ang telepono mula sa aking kamay gamit ang kanyang mahahabang daliri. Hindi niya tiningnan ang screen, diretsong pinindot ito at ibinaba ang tawag. Ang pagkilos ay mabilis at tumpak, na parang hindi ito koneksyon ng isang buong network live broadcast na naputol, kundi isang hindi mahalagang sales call lamang. Sa loob ng live broadcast room, biglang nagbago ang mahinahon at malamig na ekspresyon ni Luze. Naging maputla ang kanyang mukha. Sa harap ng kamera, pilit siyang nagpapaliwanag, "Huwag kayong magkamali, ang junior sister ay dapat na ginagabayan ang junior brother sa eksperimento." Walang naniwala. Sa hating gabi, sa bahay ng lalaki. Nakasuot ng maluwag na shirt, ginagabayan ang eksperimento gamit ang ganoong tono. "Nagsisinungaling ka sa multo." Ang live broadcast room ay puno ng, "Lucien, niloko ka na." "Ano?" Sa gitna ng kaguluhan ng sino nga ba ang batang junior brother, biglang isinara ni Luze ang broadcast. Halos kasabay nito, ang aking telepono ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. WeChat, text message, mga nawalang tawag. Dumagsa ang mga mensahe na parang gustong maubos agad ang baterya. Ang guro, mga kasamahan sa pag-aaral, kahit mga undergraduate classmates. Lahat ng mga avatar ay patuloy na lumalabas sa screen. Malamig ang aking mga kamay at paa, maputla ang aking mukha na parang papel. "Senior sister, anong gagawin natin?" Si Lin Qingsu, habang kumakain ng dumplings, ay dahan-dahang lumapit sa ref at kumuha ng isang bote ng yogurt. Ini-insert niya ang straw at lumingon upang tingnan ako. May bahid ng pag-amoy sa kanyang mga mata. "Bakit ka nagpapanik?"
Kahit bumagsak ang langit. Nandito ako para saluhin. Lumapit siya sa akin at mabilis at tumpak na binunot ang access card ng aking telepono. Ang maliit na lion card ay basta na lamang niyang inilagay sa mesa, na parang itinapon niya ang isang hindi mahalagang basura. Ngayong gabi, ako lamang ang nasa mundo mo. Muli niyang binuhat ang aking pusa, marahan. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang baba ng pusa. Hindi man lang siya nagtaas ng tingin. Patuloy mo lang ang ating eksperimento kanina. Ang iba pa. Pag-uusapan bukas. Tiningnan ko siya, ang kanyang kalmadong mukha, kahit sa harap ng pagbagsak ng bundok, ang aking puso ay kumakabog na parang stock market. Palagi kong akala na siya ang buwan sa langit, malamig at malayo. Hindi nadadala ng usok sa mundo. Ngunit sa sandaling ito, ang Diyos na ito na bumaba mula sa langit. May kasamang nakakabigla at nakakakontrol na kapangyarihan, at may bahid ng hindi maitatagong kasamaan. Lumapit siya, ang kanyang malamig na mga daliri ay pinisil ang aking mainit na pisngi. O kaya, natakot ang batang junior brother at ayaw na magpatuloy. Kinabukasan sa sosyal na kahulugan. Lubusan, na-expose. Ang academic goddess ay nakipag-date sa batang junior brother. Exposed. Lin Qingsu ay nagtuturo ng biology sa batang junior brother sa hating gabi. 3 trending topics ang nakalagay sa pinakamataas na posisyon sa hot search, sinusundan ng matingkad na pula ng red bean paste. Gravid, hindi ako nakatulog buong gabi, may malalaking itim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Si Lin Qingsu naman ay mahimbing na natulog. Nang umalis siya sa umaga, kinuha pa niya ang isa kong damit, sinabing komportable isuot. Ginagamit at sinasaktan ng mga taong may masamang hangarin. Ang larawan ay ang kanyang likod na nag-iisa sa laboratorio, ang ilaw ay humahaba sa kanyang anino na parang tinta. Sa isang maikling pangungusap, malinis niyang nilinis ang kanyang sarili, at kasabay nito ay binigyan ako ng isang label. May masamang hangarin. Ang kanyang mga tagasunod at fans ay tuluyang nabaliw. Hindi mabilang na tao ang dumagsa sa forum ng aming paaralan. Ang aking pangalan ay itinampok sa pinakapansin-pansing posisyon sa homepage. Paghalungkat sa lalaking may kaunting intensyon sa Department ng Biology na nagngangalang Shen Lang, paano siya kumapit sa goddess? Sa loob ng iron box, halos nahubad na ang pantalon ko, impormasyon ko. Background ng pamilya, mga grado sa bawat asignatura, kahit ang mga lumang post sa Dean Zone mula ilang taon na ang nakakaraan ay nahalungkat lahat. Ordinaryong mga grado, walang kahanga-hangang pananaliksik. Kahirapan sa pamilya, mula sa maliit na bayan, bagaman mukhang malinis ang hitsura, mukhang hindi nakakapinsala, hindi ko akalain na ganito pala. Konklusyon, isang akademiko na nais umangat gamit ang kanyang mukha. Mahirap makipagtagpo sa isang mapanlinlang na phoenix, ako ay mahigpit na nakatali sa posisyon ng isang taga-inom. Habang naglalakad patungo sa laboratorio, ang mga tingin mula sa lahat ng direksyon ay parang mga karayom na tumatagos. May pag-uusisa, pagkalugod sa kapahamakan. Ang ilang mga kaklase na karaniwang may magandang relasyon sa akin ay parang mga Diyos na nakakakita sa akin. Umiiwas sila, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe na nagpapabalik. Huwag kang lalapit kay Lin Qingsu, kung hindi, papatayin kita. Ang malamig na kasamaan ay halos tumagos sa screen. Huminga ako ng malalim at itinulak ang pinto ng laboratorio. Ang mentor ay nakaupo sa kanyang mesa, nakatingin sa akin ng may seryosong mukha. Lin Chen, halika rito. Sa opisina ng mentor, hindi niya ako direktang sinigawan. Ngunit ang bawat salita ay parang kutsilyo. Mga kabataan, ilagay ang inyong mga isip sa pag-aaral. Si Lin Qingsu ay mahusay, ngunit hindi kayo magkapareho ng mundo. Huwag mong sayangin siya at sirain ang iyong sarili dahil sa mga hindi nararapat na pag-isip. Pansinin ang epekto. Pagkalabas ko sa opisina, naramdaman ko na parang nahulog ako sa isang syudad ng opinyon, kung saan bawat sinulid ay may kalakip na sakit. Tumagos ito ng malalim sa aking balat. Hindi ako makapagsalita, halos hindi ako makahinga. Ang buong mundo ay nagmumura sa akin. Halos hindi ko mapigilan ang pagdududa kung ang lahat kagabi ay maaaring isang patibong na inihanda ni Lin Qingsu, isang patibong na hindi ko na malalampasan. Hindi. Kailangan kong linawin, hindi lamang para sa akin, kundi para din kay Lin Qingsu. Hindi ko siya maaaring hayaang magdalamhati dahil sa akin, nawawalan ng katinuan. Nalinlang ng mga masasamang tao, napahamak ang pangalan. Nakaupo ako sa aking dormitoryo. Nakaharap sa telepono, nagbago ng ilang beses, sumulat ng mahabang paliwanag tungkol kagabi. Nais kong linawin, si Senior Lin Qingsu ay dumalaw lamang sa aking bahay para tingnan ang pusa. Nag-usap kami hanggang sa huli na at nanatili siyang natulog sa isang gabi. Malinis kami at walang kinalaman. Hinihiling ko sa lahat na huwag nang manghula ng may kasamaan. Pagkatapos isulat, naramdaman ko na mahina ang aking mga salita. Ngunit ito ang tanging magagawa ko. Habang malapit na akong i-copy-paste sa aking social media, biglang may kamay na lumapit mula sa likuran ko.
at kinuha ang aking telepono. Si Lin Qingsu, hindi ko alam kung kailan siya pumasok. Ang kanyang mga hakbang ay kasinggaan ng isang multo. Nakasuot siya ng aking damit at nakalabas ang dalawang mas mahahabang binti kaysa sa aking mga binti. Mayroon pa siyang amoy ng shower gel sa umaga. Sumilip siya sa aking isinulat, hindi man lang kumunot ang noo. Direkta niyang pinindot ang clear. Ang iyong paliwanag sa kanilang pananaw ay isang pagtatakip. Mahinahon ang kanyang boses. Ngunit may lakas na hindi kayang tanggihan. Ang emosyong pinigilan ko sa buong araw ay biglang sumabog. Ano ang gagawin? Hayaan mo na lang silang magmura. Tumayo ako ng may pagka-excite, nagsasalita ng malakas sa kanya sa unang pagkakataon. Sila ay nagmumura, sinasabi na nilinlang kako na bulag ka. Sa wakas ay tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata, na palaging malamig at mailap, ay tila nagyelo. Napapalibutan ng lamig. Kung si Lin Qingsu ay naloko, hindi sa iba ang maghusga. Ang kanyang makapangyarihang presensya ay agad na pinigil ang lahat ng gusto kong sabihin. Ipadala mo sa akin ang lahat ng mga screenshot ng pag-atake sa iyo. Ang pinakamasakit na salita, ipadala mo lahat sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang gusto niyang gawin. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang madilim na mga mata, na parang sinapian, tumango ako. Ipinadala ko sa kanya ang lahat ng masasamang salita na natanggap ko sa aking telepono. Mga post sa forum, isa-isa, na may mga screenshot. Pagkatanggap niya, isa lang ang sagot niya, mabait. At pagkatapos ay umupo siya sa aking study table. Gamit ang aking computer, nagsimula siyang mag-type. Hindi ako mapakali, naghihintay ng kalahating oras. Ang kalahating oras na ito ay parang isang siglo. Bigla, ang aking telepono ay nag-pop up ng mga mensahe, mga WeChat mula sa mga kaklase sa aking departamento. Tangina, natanggal na. Grabe, tingnan mo ang school forum. Sa pagmamadali, binuksan ko ito. Ang mga black posts na nakalista sa homepage ay nawala. Hindi lang yon, ilang mga account na dating nagmumura sa akin ng husto. Isa-isang nag-post ng paumanhin. Tungkol sa post para kay Shen Lang, personal akong humihingi ng paumanhin dito. Lahat ng nilalaman ay galing sa sabi-sabi at malisyosong chismis. Nagdulot ito ng malaking problema kay Shen Lang at kay senior sister Lin Qingsu. Paumanhin. Pare-pareho ang nilalaman. Parang kinopya at pineste. Pagkatapos mag-post, agad na nawala ang mga account na yon. Nawala nang walang bakas. Mas nakakabuwisit pa, isa sa mga nagpapalabas ng kasinungalingan. Isang aroganting account na nagsasabing fan siya ni Luze, ay nahalungkat na ang e-address ay mula sa hometown ni Luze. May nag-leak na anonymous. Iyon pala ay ang pinsan ni Luze. Ang buong opinyon sa forum, sa loob lamang ng kalahating oras, ay nagkaroon ng kakaibang pagbabago. Ito ang WeChat ni Lin Qingsu na nagpapadala ng screenshot ng kanyang resulta. At sa huli ay isang mensahe, ang mga uod na gumawa ng gulo ay nadurog na. Tinitignan ko ang kanyang payapang mukha. Napakalalim ng nararamdaman ko sa aking puso. Hindi siya walang pakialam. Ginagamit niya lang ang kanyang paraan. Upang durugin ang lahat ng mga kasinungalingan na nagsasabing ako ay masama, at pagkatapos ay ibalik ito ng matindi. Pagkatapos ng panandaliang kapayapaan, dumating ang mas marahas na bagyo. Malinaw na hindi sumuko ang fan club ng recorder. Isang malaking ina-fan account na pinangalanang ipagbantay sa pinakamahusay na Lin Qingsu at recorder, ay naghanda ng isang mahabang post ng magdamag, kasama ang isang 3x3 grid. Mga ebidensya ng pagkakasala. Ang focus ay nasa akin. Ngayong araw, ang malaking chismis, ang sinasabing maliit na kapatid, ay talagang isang pervert na matagal nang nagplano na maging obsesyon. Ang post na ito ay mas masama kaysa sa lahat ng mga black posts noon at mas tila. May katwiran at batayan. Ebidensya isa, noong nakaraang taon, ang EA ay ang National Summit sa Biological Sciences. Si Lin Qingsu, bilang isang mahusay na batang iskolar, ay nagtalumpati. Nasa sulok ako sa ilalim ng entablado. Nang dumaan ang kamera, nakunan ako. Ang aking mukha sa post ay minarkahan ng pulang bilog. Isinasaalang-alang ang libu-libong milya ng pagsubaybay, itinuturing na pagnanakaw. Ebidensya 2. Isang candid shot ni Lin Qingsu na nagbabasa sa library ng paaralan. Ang larawan ay malinaw, pinalaki at muling pinalaki. Kahit sa mga bookshelf sa malayo, makikita ako na nakayuko. Ang pag-iisip na parang anino, palaging kasama, lumilikha ng mga pagkakataon. Ang mga maliliit na butas na ebidensya 3. Ang elective course na kinuha ko ngayong semester. Appreciation of Artistic Poetry, ay eksaktong kapareho ng kinuha ni Ling Shuangxu noong nakaraang semester. Ito ang screenshot ng aking course registration. Ito ay pinagsama at inihambing sa kanyang course schedule. Pei Wen, gayahin ang kanyang mga yapak, tularan ang kanyang mga hilig. Isang pathological na kasama sa digmaan. Buong araw siyang bumuo ng mga mahahabang artikulo na naglalarawan sa akin bilang isang stalker, na may masamang balak na nagplano mula pa isang taon na ang nakalipas upang lapitan ang diyosa.
Ang bawat pagkakataon ay ipinapaliwanag bilang ebidensya ng aking malisyosong plano. Mabilis na kumalat ang artikulo. Kakaiba, malisyoso, isang baliw na stalker. Ang mga tatak na ito ay tila mas nakapagpapasiklab ng galit at takot ng mga ordinaryong tao. Ang seksyon ng mga komento ay hindi ka nais-nais panoorin. Nakakadiri. Dapat ikulong ang ganitong tao. Tumakbo ka na, Diyosa. Lumayo ka sa baliw na ito. Bakit may ganitong basura sa ating paralan? Iminumungkahi kong ipatalsik siya. Lubos akong nasira. Pupunta ako sa summit. Ang mga tagapagturo ay nangangailangan na ang lahat ng graduate students ay dumalo. Nagbabasa ako sa library dahil tahimik doon. Hindi ko alam na nandito rin si Lin Qingsu. Kumuha ako ng mahirap na elective art class dahil narinig ko lang na mataas ang marka at madaling makakuha ng credit. Totoo na lihim akong nagkagusto sa kanya, ngunit hindi ako baliw. Hawak ang aking telepono. Pakiramdam ko ay umiikot ang buong mundo. Sa isang malaking pagkalito, tumakbo ako palabas ng dormitoryo. Tulad ng isang nahuli na hayop, hinanap ko si Lin Qingsu. Hinarang ko siya sa labas ng kanyang pribadong laboratorio. Sa unang pagkakataon, tinitignan ko siya. Ang boses ko ay naging garalgal dahil sa galit at kawalan ng pag-asa. Bakit hindi mo ako hayaang magpaliwanag? Nakita mo ba? Sinabi nila na ako ay baliw, isang stalker. Kung magpapatuloy ito, hindi na ako makakapag-aral. Namumula ang aking mga mata, parang isang hayop na napilitan sa sulok. Tumingin si Lin Qingsu sa akin. Sa kanyang mga mata na laging kalmado at malinaw, sa unang pagkakataon, may kumislap na emosyon na hindi ko maintindihan. Pag-aalala ba ito? O pag-aalinlangan? Tahimik siya sandali, hindi nagsasalita. Ang katahimikang ito ay parang isang palanggana ng malamig na tubig na pumapatay sa aking huling pag-asa. Unti-unting lumubog ang aking puso. Talaga, pinapanood lang niya ang isang magandang palabas. Napangiti ako sa sarili. Nang tatayo na ako para umalis, hinawakan niya ang aking pulso. Sa susunod na segundo, hinila niya ako ng mahigpit sa kanyang yakap. Mahigpit niya akong niyakap, inilagay ang aking ulo sa kanyang balikat. Maliit ang kanyang pangangatawan, ngunit mainit ang kanyang yakap. Naamoy ko ang pamilyar niyang malamig at malinis na amoy ng sandalwood. Bahagya, napakahina ng kanyang boses. May bahid ng hindi mapapansing pagod. Pagkatiwalaan mo ako ulit. Mabilis, matatapos na ang lahat. Habang ako ay muntik ng mabulunan sa opinyon ng publiko, isang liwanag ang pumasok. Ito ay si Senior Suking. Siya ay kasamahan at matalik na kaibigan ni Lin Qingsu. Siya ay masayahin at palakaibigan. At ang tsismosa ng laboratorio. Siya rin ang tanging tao sa buong laboratorio. Bukod kay Lin Qingsu na handang kausapin pa rin ako. Nagpadala siya ng isang WeChat message, "Lakasan mo, Junior. Halos naging mental ward na ang iyong ate Senior. Hindi ka dapat umatras." Hindi ko maintindihan itong huling sinabi niya. Nalilito pa ako at bago pa ako makasagot, nagpadala ulit si Ate Suki ng link. Ito ay sa kanyang social media. Pag-click ko, nagulat ako ng lubusan. Nagpadala si Ate Suki ng 9 na screenshot. Lahat ay mga chatlog niya at ni Lin Qingsu. Bawat isa ay parang isang malakas na sampal. Matinding pagtalikod sa paratang na pervert stalker. Screenshot 1. Lin Qingsu, Sukin, may paraan ba para magawa na hindi sinasadyang mapili ng bunso ang parehong elective course ko? Sukin, Miss, hindi mo ba pwedeng sabihin sa kanya ng direkta? Lin Qingsu, hindi, iisipin niyang kakaiba ako. Oras ng screenshot. Ito ay bago ako pumili ng kurso. Screenshot 2. Ito yung larawan ko sa library. Ang larawan ko na nagbabasa sa bookshelf ay kinunan at ipinadala ni Lin Qingsu kay Sukin kasama ang sinabing, "Tignan mo siya, seryoso siya, ang cute niya." Sumagot si Sukin na parang umiikot ang mata. "Isa ka lang malaking stalker." Screenshot 3. Ito ay isang araw bago ang summit. Nagpadala si Lin Qingsu ng isang larawan ng damit na isusuot niya para sa kanyang presentasyon. Lin Qingsu, hindi ba masyadong formal itong suot ko? Baka hindi magustuhan ni Junior. Sukin, Miss, pupunta ka para sa isang academic report, hindi para makipag-date. Screenshot 4. Lin Qingsu, hindi pa rin dumadating si Junior sa laboratorio ngayon. Wala akong gana gawin ang experiment ko. Sukin, kung nami-miss mo siya, sabihin mo lang. Ano pa ang silbi ng pagreklamo mo sa akin araw-araw? Lin Qingsu, nagdadamdam na ang puspin. 9 na screenshot. Bawat isa ay tumpak na nagpabagsak sa lahat ng mga listahan ng mga tagahanga ng stalker. Kaya ito, ang tinatawag na pagsubaybay ng libu-libong milya, ay sa katunayan, masigasig niyang planong magkaroon ng mas maraming pagkakapareho sa akin. Si Ate Sukin ay nagdagdag ng isang post sa social media sa ilalim ng 9 na larawan. Huwag maging paranoid ang ilan. Huwag mong isipin kung sino ang sumusubaybay sa sino. O, Lin Qingsu, nanloloko ka na. Kinukuha na ng mga ligaw na aso ang iyong maliit na tuta. Magmadali kang kontrolin ito. Ang post na ito ay nakatakda para sa lahat na makita.
Makalipas ang 10 minuto matapos itong mapost, ito ay kinunan ng screenshot ng marami at kumalat sa Weibo, mga forum, at lahat ng mga gossip group. Ang opinyon ng publiko ay unang nagbago ng malaki. Tahimik akong nakatingin sa mga chatlog, pakiramdam ko ay lalabas na ang aking puso sa aking dibdib. Parang tsunami na lumulubog sa akin ng lubusan. Nagpadala si Ate Suki ng, ang katarungan mula sa langit ay dumating. Nagbigay ito sa akin ng walang hanggang lakas. Nagpa siya akong lumaban sa aking sariling paraan. Nag-login ako sa na-overgrown na Weibo account, hindi pinansin ang pulang numero na 900 at 99 sa itaas na sulok, at nag-edit ng isang bagong Weibo post. Walang mahabang paliwanag, walang reklamo bilang isang tanging isang larawan. Sa larawan ay ang aking pusa na si Manto, na komportableng nakahiga sa isang sopistikadong high-tech smart cat bed. Mukhang napakamahal. Nagdagdag ako ng caption. Salamat sa ninang ni Manto, ang ninang na si Ling Kingsue, na nagbigay ng malaking tulong. Ito ang scratching post na ibinigay mo noong huli. Mukhang mas gusto niyang gamitin ito sa pagpupuno ng kuko, hindi masyadong gusto ang krisis na pagsusuri na iniwan mo. Bio ni Ling Kingsue. Ito ang verified Weibo account ni Ling Kingsue, isang academic account na hindi nag-update maliban sa pag-repost ng mga nangungunang journal na opinyon. Pagka-post ko ng aking Weibo, biglang sumabog ang mga netizens. Para silang nakadiskubre ng bagong kontinente. Nag-uunahan silang pumasok sa comment section ng Weibo ni Ling Kingsue, Goddess, tinatawag ka ng iyong junior brother. Ano ang ibig sabihin ng tawag nanay? Naghihintay ng paliwanag. Kaya talaga bang may relasyon ang Goddess at ang junior brother? Hindi may isang pusa. Habang iniisip ng lahat na hindi sasagot si Ling Kingsue. Naganap ang himala. Talagang agad niyang sinagot ang komento ko na may isang pangungusap lamang. Ang mensahe ay maliit ngunit nakakabigla. Sabihin mo kay Manto kung mabigo siya sa pagsusulit sa susunod. Ipadadala ko siya sa paggamot sa kuryente bilang parusa. Galing sa silid. Ang isang kilalang tao na may kasamang biro na tanging mga nasa industriya lang ang nakakaintindi. Ang interaksyong ito ay parang isang deep water bomb. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa internet. Ang tawag na nanay ay direktang nagpatunay sa hindi ordinaryong pagiging malapit namin. Nagbigay ng kulungan ng pusa, nagbigay ng mga puntos. Ang mga detalyeng puno ng buhay ay lalong nagwasak sa dating imahe ng isang stalker na may malisyosong karakter. Anong stalker ang magpapagawa sa isang mataas at malamig na diyosa na maging nanay para sa kanyang pusa? Anong stalker ang magpapagawa sa diyosa na magbigay ng mamahaling regalo at makipagbiruan? Ang usapan ay ganap na nabaligtad. Ang police number ay isang maliit na asong tuta. Ang police number ay ang academic goddess Xia Fanji. Ang police number ay ang cat-sitter Ling Kingsue. Ang mga bagong termino ay mas mabilis na umakyat sa trending topics. Ang mga taong naninira sa akin dati, ang ilan ay nagbura ng komento, ang ilan ay direktang lumipat ng panig. Ang twist na ito, kaya pala ang goddess ang nanliligaw sa junior brother. Dapat pag-usapan ito. Ang mataas at malamig na diyosa na si Luling Ting ang batang lalaking si Xiao Shidi. Ako muna ang magpapakilala. Kaya pala si Luzi ang outsider. Ang mukha ni Luzi ay masakit sa paningisi. Nakita ko ang pag-akyat ng trending topics ng interaksyon namin ni Ling Kingsue. Nakita ko ang pagbabago ng comment section mula sa unti-unti hanggang sa puno ng haha at mga puso. Sa unang pagkakataon, isang kakaibang pakiramdam ang sumibol sa aking puso, na ang sikreto na nakatago sa puso ay naihayag sa liwanag sa pamamagitan ng paglalantad sa publiko. Ito ang pakiramdam, kinakabahan, balisa. Higit pa rito, isang hindi mailalarawang tamis. Nakikita na ang publiko ay ganap na nawalan ng kontrol. Si Luzi ay hindi na mapakali. Nagmamadali siyang kumilos, naglunsad ng isang huling desperadong hakbang at nag-broadcast ng live na emergency broadcast. Sa screen, ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay pula, at may kaunting kulay uling sa kanyang baba. Ang kanyang pag-arte ay kasing galing ng isang artista. Hello, paumanhin po. Ginagamit ko ang pampublikong mapagkukunan. Una siyang yumuko ng malalim, ang kanyang tinig ay mahina. Tungkol sa akin at kay junior sister Ling Kingsue, nais kong linawin. Kami ay palaging mayroon lamang isang dalisay na relasyon sa pananaliksik at pagtutulungan batay sa paghanga sa isa't isa. Ang mga haka-haka sa internet dati ay pawang mga maling pagkaunawa ng mga netizens. Pinawalang sala niya ang sarili. Pagkatapos ay nagbago ang tono. Ang atake ay muling nakatuon sa akin. Okay lang sa akin kung anuman ang mangyari sa akin, ako lang ang Naisip ko lang si junior sister Ling Kingsue. Bahagya niyang pinahid ang kanyang mga mata na parang naluluha. Siya ay masyadong simple na nabubuhay sa isang ivory tower. Natatakot ako na maapektuhan siya ng mga taong may masamang hangarin. Nakakalimutan ang orihinal na intensyon ng akademikong pananaliksik at naliligaw sa isang kakaibang landas na nagiging dahilan upang umatras siya ng may paggalang.
Sinusubukan niyang siraan ako na nagpipinta sa sarili bilang isang taong nilinlang at nilinlang. Gayunpaman, nagmamalasakit pa rin siya sa Diyosa, isang malalim na lalaki na kalaban, na tinatawag akong isang maliit na tao na nagtuturo sa Diyosa ng maling paraan. Agad na nahabag ang kanyang mga tagahanga. Kuya, huwag kang umiyak. Naiintindihan namin lahat. Nakikiramay kami kay Luze. Nalinlang ng dalawang magnanakaw na yon, bulag din si Ling Xui. Hindi niya gusto ang isang napakagandang lalaki tulad ni Lucien. Pumunta siya sa ganitong uri ng tao. Habang ang mapagmataas na pagganap ni Luze ay papalapit sa kasukdulan, isang pamilyar na lii, na may mga rocket na nagkakahalaga ng 10,000 yuan. Pumasok ito sa listahan ng mga komento ng live broadcast. Si Senior Sister Suking ang kanyang komento ay otomatikong napin ng sistema. Kumikinang na ginto, nakabitin sa pinakataas ng lahat ng bullet comments. Teacher Lu, ginugulo ko kayo habang abala kayo sa pagganap. Nagtatanong ako ng isang akademikong tanong. Sa banquet ng Xiangshan Biological Summit noong nakaraang buwan, gusto mo bang imbitahin si Lin Qingsu bilang iyong kompanyon sa red carpet? Bilang resulta, sinabi ni Lin Qingsu na pupunta siya sa unang kaarawan ni Mantou, ang maliit na pusa ng aking kapatid na si Shen Lang, kaya tinanggihan kanya. Pakiusap, totoo ba yan? Ang tanong ni Senior Sister Sukin. Bawat salita ay parang isang kutsilyo ng hangin na eksaktong tumatama sa pinakasensitibong bahagi ni Luze. Ang live broadcast room ay biglang naging tahimik. Ang mga bullet comment na nakikiramay sa kapatid ay parang pinindot ang pause button. Sa ilalim ng kamera, ang mukha ni Luze ay naging pula mula sa puti sa halatang bilis. Pagkatapos, mula sa pula hanggang berde, at sa wakas ay nanigas tulad ng isang puno ng bambuo. Binuksan niya ang kanyang bibig. Hanggang sa siya ay nag-aalangan, nagpapagulong-gulong. Ang iyon. Hindi siya makapagsalita ng buong salita. Ang tanong na ito ay masyadong nakamamatay. Hindi lang nito pinatunayan na tinanggihan siya ni Lin Qingsui para sa aking pusa isang buwan na ang nakalilipas, ngunit ginawa rin nitong isang malaking biro ang lahat ng kanyang malalim na damdamin noon. Nag-aalala ka na baka malinlang siya, pero isa lang siya. Tinanggihan kanya ng harapan isang buwan na ang nakalipas. Anong klaseng romantikong bayani ka? Pagkatapos ng katahimikan, dumating ang isang pag-agos ng mga puna. Hahaha, pagpapatay ng publiko, napakasakit, gusto ko na ring tumawa. Tinanggihan kanya para sa kaarawan ng pusa. Hahaha, Yarlu, ikaw lang pala ang clone. Senior Sister Sukin 587, patayin mo siya. Sobrang tindi. Si Luze sa dagat ng mga bulong. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, at sa wakas ay hindi niya napigilan ang pagtawa. Ang pag-agos ng mga bulong ay nagpapahintulot sa kanya na huminga ng malalim. Pagkatapos ng kaguluhan, inimbitahan ako ni Senior Sister Suking na magkita sa isang cave sa campus. Tinulak niya ang isang tasa ng mainit na latte sa harap ko, kumindat ng may mapagbiro ng ngiti. Okay. Ngayon na nalutas na ang isyu ng opinyon ng publiko, talakayin natin ng malalim ang isyu ng biolohiya sa pagitan mo at ng aming Qingsui. Namumula ang mga pisniko sa pang-aasar niya. Yumuko ako para uminom ng kape. Sister, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, talagang. Bakit mo ako pinapasalamatan? Pinutol ako ni Sukin. Ayaw ko lang makita ang sinumang nananakit sa taong gusto ni Qingsui. Nanginginig ang kamay ko, muntik nang matapon ang kape. Ang taong mahal mo. Nakita ni Sukin ang pagkabigla ko at nagbuntong hininga. Kalimutan mo na. Hindi mo talaga akalain na lahat ito ay nagkataon, di ba? Sumandal siya, ibinaba ang boses niya. Akala mo sikreto ang pagkakagusto mo kay Lin Qingsui. Sinasabi ko sa iyo ang buong laboratorio. Maliban sa iyo na tulala, walang nakakaalam. Si Lin Qingsui ay nagkagusto sa iyo ng husto. Biglang nag-ingay ang utak ko na natiling blanko. Nagsimulang ikwento ni Sukin ang kwentong hindi ko alam. Napansin ka ni Lin Qingsui hindi pagkatapos mong pumasok sa laboratorio. Noong unang taon mo sa universidad, naligaw ka noong hapon na yon. Hinarang mo siya sa daan sa harap ng library at tinanong mo ako. Sinabi niya na napakaganda ng araw noon. Ang mga nalaglag na dahon ay ginto. Ang taong nakasuot ng puting damit na parang nyebe. Namumula ang mukha niya sa kaba, mukhang napakaganda. Masigasig akong naghanap sa aking alaala. Sa wakas naaalala ko ang malayong araw na yon. Isang matangkad at magandang senior student. Mabait niyang itinuro ang daan sa akin. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Kahit ang kanyang likuran ay nagdadala ng paghanga. Noong panahong iyon, wala akong lakas na tumingin man lang sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na direkta siyang makakapunta sa Harvard. Isinulat na ng kanyang propesor ang rekomendasyon. Ngunit nagpasya siyang manatili sa universidad upang kumuha ng doctorate para hintayin ka. Si Suking ay nagsabi na buong lakas siyang naglalathala ng mga papel at gumagawa ng mga proyekto. Sa loob ng wala pang 2 taon, naging akademiko siya ng paaralan. Pagkatapos ay nag-apply siya upang maging honorary mentor para sa mga undergraduate student na yung taon,
upang magkaroon siya ng lehitimong dahilan na lumitaw sa iyong mga klase. Pinaghirapan niya ang iyong thesis noong 3 taon. Akala mo napakahusay mo at pinalad kang napili. Hindi noong ipinasa mo ang iyong resume. Agad siyang kinuha mula sa daan-daang aplikasyon at binigyan ng direktang green lane. Habang mas tumatanda si Suking, mas nagiging galit siya na para bang siya ang nagtatanggol kay Lim Kingsui. Tinanggihan niya ang apo ng isang akademiko na ipinakilala ng punong guro. Tinanggihan niya ang mga alok ng maraming batang henyo upang lamang makapunta at mabulyawan ka kapag nahihirapan ka sa eksperimento. Sabi niya, bisitahin ang pusa mo. Hindi ito biglaan. Narinig niya akong nagsalita sa telepono kagabi. Parang may lagnat ka. Medyo mahina ang boses mo. Nag-alala siya at hindi makahanap ng ibang dahilan. Kaya ang matabang mong pusa lang ang naging dahilan. Nanginginig pa rin ang kamay ko na may hawak na tasa ng kape. Isa-isa lahat ng inakala ko. Na sinasamba ko ang mga Diyos, lahat pala ay ang mga Diyos na yumukod sa akin. Lahat ng inakala ko. Na ako lang ang humahabol, lahat pala ay ang kanyang mga disenyo para sa akin, matagal nang binalak. Nakaupo ako doon, hindi makapagsalita. Napaagos ang mga luha ko ng walang babala. Tumulo sa tasa ng kape na nag-iwan ng bilog na mapait na mukha. Noong pala ang buwan na matyaga kong hinabol. Hindi ito nangangahulugang hindi ako titigil para sa kahit sino, palagi lang akong nahuhuli sa'yo. Tumakbo ako patungo sa laboratorio ni Ling Kingsu na parang dati. Bawat salita ni Sukin ay lumilipad sa aking isipan na parang slideshow. Ang hapon na yon na may masamang kapalaran. Ang resume na kanya lamang kinuha. Ang salitang iyon na hindi mapalagay, naloloka ka ba? Tinulak ko ang pintuan ng kanyang pribadong laboratorio. Hindi ito nakalock, nakatalikod siya sa akin. Nakatayo siya at nagtatala ng datos sa harap ng naiwang mga espiritu. Ang puting lab coat ay bumagay sa kanya, malamig at tahimik. Narinig niya ang ingay, lumingon siya. Nakita niyang ako yon. Sa kanyang mga matang hindi kailanman natitinag, biglang nagkaroon ng pagmamahal. Binaba niya ang recording board. Tila may hinala siya sa kung ano ang mangyayari. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay na may nerbiyos at bahagyang bumuka ang kanyang mga labi. Nais niyang sabihin ang isang bagay. Maliit na sili, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Naglakad ako palapit at, sa ilalim ng kanyang nakakagulat na tingin, bigla ko siyang hinila papalapit at niyakap. Pagkatapos ay hinahalikan ko siya ng malakas. Ang halik na ito ay iba sa lahat ng aking inimagine. Walang kasiguraduhan. Walang pag-aalinlangan, tanging ang pagmamahal na naipon sa loob ng maraming taon na bumabalot sa akin. Kasama ang aking pagkaawa, ang aking sukdulang kagalakan, at ang aking hindi masabi na pasasalamat. At ang pinakadirektang tugon sa lahat ng kanyang mga sakripisyo. Ang katawan ni Ling Kingsui ay unang nanigas, pagkatapos ay parang nawala ng lahat ng lakas. Nalulupaypay ang buong katawan niya. Ang kanyang malamig na mga braso ay mahigpit na yumakap sa aking leg, marahas at naguguluhang tumutugon sa akin. Tahimik sa laboratorio, tanging ang tunog ng pagtik ng aparato, at ang aming mga mabilis na tibok ng puso at paghinga na parang lalabas sa dibdib. Matagal bago kami humiwalay, no ay nagkadikit, humihinga ng malalim. Tinignan ko ang kanyang namamantalang mga mata at ang mga malabong mata na nababalutan ng hamog. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Ling Kingsui, mahal kita. Hindi ito ang paghanga ng nakababatang kapatid sa nakatatandang kapatid. Hindi ito ang pagsamba ng tagasunod sa isang Diyos. Ito ang pagmamahal ni Shen Lang kay Ling Kingsui. Ngumiti siya, ngunit ang mga luha ay walang babalang bumagsak, dumaloy sa kanyang makinis na pisngi. Umiiyak siya at ang kanyang boses ay naging napakalambot, bobo ka. Halos 4 na taon na akong naghihintay para sa mga salitang iyon. Kinabukasan, si Jinhao at Ling Kingsui. Ang mga termino ng paghahanap para kay Shen Lang at Jinhao ay muling umabot sa trending topic. Ngunit sa pagkakataong ito, walang mahabang argumento, walang away, tanging ang mga komento ng pagkamangha at paghanga sa buong screen. Ang nagpasabog sa trending topic ay ang Weibo post ni Ling Kingsui na matagal nang hindi na-update. Nagpost siya ng isang papel na nagpagulat sa buong akademikong mundo. At isang sweet na papel para sa mga mahilig sa chismis. Ang pamagat ay tungkol sa ang independenteng pagsasaliksik ni Shen Lang sa laboratorio ni Ling Kingsui. Isang komprehensibong pag-aaral sa impluensya ng physiological at psychological indicators sa mga pangkat ng eksperimento. Sa pagtatapos, ang kanyang Weibo account na may mahigpit na format at profesional na mga salita ay napuno ng mga tesis na nakakalikha ng pangamba na agad na nagpaalab sa buong internet. Mukaw, ito ang pinakaastig na opisyal na anunsyo na nakita ko. Hindi katakatakang ang scholar goddess ay naglalabas ng dopamine kapag umiibig. Oxytocin. Ipinapahayag ko na ito ang ultimong romantikong pag-ibig ng isang scholar, pagiging natatangi, hindi mapapalitan. Pangmatagalang pagpasok. Mamamatay na ako. Anong uri ng pag-ibig ito sa mga Diyos? Ang trending topic na Jinhao, ikasal na kayo agad.
ay umakyat sa mga kaugnay na trending search. Ang papel na binasa ko ay nagpatawa sa akin na parang isang hangal. I-retweet ko ang kanyang Weibo at tinugunan ko siya sa parehong paraan. Natanggap ko ang tanong ng aking mentor. Ngayon ay magsumite ng aplikasyon sa grupo, posisyon ng aplikasyon, ang iyong lifelong partner. Termino ng aplikasyon, panghabang buhay, hindi maaaring tanggalin. Tanggapin ang aplikasyon. Mahalang Weibo account ni Lin Kingsu. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang tugon ni Lin Kingsu sa aking mga komento. Isang salita lamang, ngunit ito ay sumagot sa aking kagustuhan, aprobado. Pagkatapos ng opisyal na anunsyo, nagsimula ang aming buhay na patuloy na pagpapakita ng pagmamahal. Si Lin Kingsu ay araw-araw sa umaga ay nagdadala sa akin ng almusal na walang palya. Minsan ito ay mainit na soybean milk at fried dough sticks, minsan naman ay sandwich na gawa niya mismo. Sinabi niya, ito ay upang matiyak ang nutrisyon ng mga experimental variables. Sa pampublikong laboratorio, natural siyang lalapit, ayusin ang nagulong laboratory bench ko, at pagkatapos ay kikipot ang kanyang kilay. At bubulong sa tinig na ako lang ang makakarinig, pinabayaan mo na naman. Nang makita ito ng lahat, sila ay nagpakita ng mga ngiti ng pagkaunawa. Sabay kaming kumakain sa cafeteria. Kukunin niya ang lahat ng silantro na ayaw ko sa aking plato at ilalagay sa sarili niyang plato. Pagkatapos, ilalapit niya ang kanyang paboritong sweet and sour pork sa aking bibig. Buksan mo, kumain ka ng protina. Ang mga propesor na dating hindi ako pinapansin o minsan ay minamaliit pa ako, ngayon ay bumingiti ng napakaliwanag kapag nakakasalubong ako sa daan. May naghihintay sa mas batang estudyante para umuwi ng magkasama, paulit-ulit niyang tinatapos ang isang papel, inaulit-ulit ang pag-check ng datos ng 3 beses. Pagsasalo ng pabor na pagkain ngayong araw. Isang mas bata na estudyante ang nagbalat ng isang hipon para sa mas matandang estudyante. Hindi bumaba ang gilid ng bibig ng mas matandang estudyante. Sa isang pagpupulong ng grupo, oras ko na upang magbigay ng ulat sa pag-unlad ng pananaliksik. Dahil sa nerbiyos, bigla akong natigilan sa gitna ng aking presentasyon. Blanko ang aking isipan, habang nakatayo ako ng nahihiya. Naghihintay sa bagyo ng kritisismo mula sa aking mentor, si Lin Kingsu ay biglang tumayo mula sa harap at lumapit sa akin. Binigyan niya ako ng isang piraso ng papel. Nakasulat dito ang ilang mahahalagang datos na may mga brushstroke na tila ang kinghari. Sa sulok, iginuhit din niya ang isang pangit ngunit napakagandang maliit na baboy karne na kartoon. Tinitingnan ang maliit na baboy karneng iyon, hindi ko napigilang tumawa. Nakita ito ng lahat sa grupo at nagkaroon ng malakas na tawanan sa pagpupulong. Kahit ang seryosong mentor ay umiling ng walang magawa at tinapik ako para magpatuloy. Pag-uwi sa aking maliit na apartment sa gabi, nagpalit siya ng aking kamiseta. Nakaupo ng nakayapak sa sofa, habang naglalaro ng pusa, naghihintay sa akin na blow-dry ang kanyang buhok. Ang mainit na dilaw na liwanag ay bumabagsak sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng malambot na aura. Tinitignan ko ang kanyang pagod ngunit kontentong mukha, at hindi ko na siya maiugnay sa matayog. Malamig at malayo na scholar goddess. Siya ay ang aking Lin Kingsu lamang. Pagkatapos ng pagpapatuyo ng buhok, bigla siyang lalapit at hahalik sa aking labi, pagkatapos ay seryoso. At matuwid na sasabihin, ang pagdagdag ng dopamine ay nakakatulong sa akin na mag-isip ng susunod na eksperimento. Isa na namang hating gabi ng weekend, nagpatong ang aming mga ulo habang tinatapos ang huling pagwawasto ng aming tesis sa sahig. Si Manto, ang pusa, ay nakahiga sa pagitan namin, naglalabas ng kasiyahang loob na mga pur. Sa labas ng bintana ay ang mga ilaw ng libu-libong tahanan sa lungsod. Sa loob naman ay ang mainit na ilaw at tahimik na paghinga. Ang lahat ay parang katulad ng gabing nagsimula ang unos. Isinara ni Ling Shuang ang kanyang laptop. Nag-unat siya, pagkatapos ay, tulad ng noong gabing iyon, dahan-dahan siyang yumakap sa akin mula sa likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga galaw ay hindi na nagpapakita ng pagsubok o pagkontrol, kundi puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa aking tainga, sa tinig na kami lang ang makakarinig, bumulong siya, Lin Chen. Ang kaguluhan sa online tapos na. Lumingon ako. Tiningnan ko ang kanyang mukha na malapit na napakalambing dahil sa ilaw. Bahagyan niyang hinagka ng sulok ng aking labi. Ang mga matang nagtataglay ng mga bituin at karagatan sa oras na ito ay puno ng pagkalito, ngunit seryosong pagpapahayag. Ngunit, ang aming biological na kurso ay nagsisimula pa lamang sa pangalawang yugto. Yumuko siya, tila nag-enjoy sa aking biglang paghigpit ng paghinga. Ang theoretical na pag-aaral at demonstrasyon ng lecture sa unang yugto ay matagumpay na natapos. Naintindihan ko at gumalaw ang aking lalamunan. Lumingon ako at marahan siyang pinindot pababa sa malambot na karpet. Mahinang nagtanong ako sa kanya, kung gayon, Guro Lin, ano ang kurso para sa pangalawang yugto? Hinawakan niya ang aking lieg at bumulong sa aking tainga, ang kanyang tinig ay natatangi, at puno ng nakamamatay na pang-akit.
Ito ay praktikal, ang mundo mismo ang magtuturo sa iyo kung ano ang tunay na pagkakasundo ng buhay.